Pinagpalang buhay, buhat po sa oras ng panalangin ng SBMI. Ito po ay inyong lingkod, si Pastor June Marcelo, na magbabahagi po ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. At ang nais ko pong ipanalangin ay ang bansang Israel. At basahin muna po natin ang Judges 20. I-summarize ko na lang po ang Judges 20. Kasi nung unang panahon, ng panahon po ng mga hukom sa Israel, medyo magulo po ang bayan nila noon. Dahil wala pong mga leader. Kung mayroon man pong mga leader na umuusbong is panandalian lamang. Hindi po katulad ng mga leader na sina Moses, sina Joshua nung araw at pagkatapos ay si Samuel o si David. Pero anyway, nagkaroon po sila ng pagsubok sa kanilang buhay dito po sa Judges 20 kasi isa po sa mga lahi o tribo ng Israel noon, ang Benjamites, ay nakagawa po ng matinding kasalanan. Ginahasa po nila ang isang Levita, asawa ng isang Levita na naglalakbay. At itong Levitang ito, nung nakita niyang pinatay pati yung kanyang asawa, pinaghati-hati niya yung mga laman at buto at ikinalat niya sa mga lahi sa iba-ibang tribo ng Israel. At dito po nagising po ang mga bawat lahi o bawat tribo dahil sa sobrang kasamaan na nangyari. Kaya sila po ay nagkaisa para parusahan ang isa sa kanilang tribo, ang Benjamin. Kaya ang Benjamin, ang tribo ni Benjamin ay parang isa siya sa pinakamababang tribo nung araw dahil sa kanilang mga kalukuhan o pagkakasala na ginawa. Kaya ang ginawa po ng mga Israelita, pinagtulungan nila para parusahan ang tribong Benjamin dahil kinausap muna po sila kung sila po ay magsisisi. Kaya lang hindi po sila parang baliwala yung kanilang ginawang kasalanan at sila ay naglaban. Ang ginawa po ng mga Israelita, yung 11 Israel na tribo, sila po ay naghanda ng pagsakop dito sa lahing Benjamin. Sila po ay nanalangin muna sa Diyos bago nila lusubin at parusahan ang kanilang katribo, ang Benjamin. At nung unang lumaban po sila, nakakabigla kasi natalo po ang bansang Israel ng isang maliit na tribo lamang. Kaya ang ginawa po nila, nanalangin po sila ulit, nanangis po sila, hinanap po ang kalooban ng Panginoon. Pagkatapos sila po lumusob na ulit. At nakuha nila yung positive na nod ng Panginoon, sige, lumusob na kayo. Pero anong nangyari, sa kanilang pangalawang paglusob, talo na naman sila. Kaya talaga pong sobrang lungkot ng mga taga-Israel. Bakit nangyayari sa kanila yon? Imagine, 2 beses sila nanalangin, 2 beses din silang natalo. Kaya sila po'y nanalangin na muli, nag-iyak po sila. Sila po'y nanikluhod sa Diyos at sinaliksik po nila ang kalooban ng Diyos. Nandun po yung covenant, Ark of the Covenant sa kanilang piling during that time. At sa kanilang pangatlong pag-atake, paglusob sa lahing Benjamin, nanalo po sila. Pero sabi sa Biblia, binigay ng Diyos ang tagumpay para sa Israel. Ngayon, minsan na nangyayari po yon sa buhay po natin. Bakit hindi po tinutugunwari ng Diyos ang ating mga panalangin? Akala natin ay talunan na tayo o wala nang pag-asa. Pero itong bansang Israel, hindi po sila tumigil. Hindi po sila nanawa o nanlupaypay. Sila ay nanatiling manalangin. Naalala ko po yung Luke chapter 18 verse 1 na nagbigay po ang Panginoong Hesus ng talinhaga para ang mga mananampalataya ay huwag maglupaypay kundi manalangin lagi. Huwag manawang, manalangin. Kaya dito po sa pangatlong paglusob sa Judges 20 ng Israel, dito po sa tribo ng Benjamin, binigay ng Diyos ang victory, ang tagumpay para sa kanila.
Pero meron pong kapansin-pansin po dito sa pangatlong paglusob po nila. Mayroon pong estratehiya pala na pinaplano din ang Diyos para talunin ang Benjamin, ang tribo ng Benjamin, at ito yung ambush. Kasi yung dalawang una na lumusob ang Israel, sila po ay lumusob ng harap-harapan. Kaya sila po ay hinabol ng Benjamites at doon sila tinalo. Kaya tumakbo na lamang yung mga ibang Israelita para hindi po sila mapatay. Yung pangatlo, ang sabi ng Panginoon, okay, lumusob kasi kayo ulit doon sa harapan, pero maglagay kayo ng mga parang ambush dito sa behind o sa sides para pag hinabol na itong mga sundalong na nasa harapan ng Israelites, hindi nila mababantayan yung kanilang kuta, kaya bigla yung lusubin, parang trap, o kaya hindi man trap, parang ambush, at doon nga sila nanalo. Yung pala, sa mga waring pananahimik ng Diyos o waring hindi pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin, mayroon siyang plano. Sabi nga all things work together for good for those who love God. Kaya kinakailangan wag tayong manawa na manalangin. Kaya ngayon, nais po nating ipanalangin siyempre ang bansang Israel na nilulusob ng mga kaaway mula po sa kabi-kabilang panig. Although nagkaroon po ng ceasefire, pero mayroon pong mga balakin ang kaaway. Unang-una po, ito pong nangyayari po sa bansang Israel ay spiritual warfare. Ito po ay actually magtatapos po ito sa Battle of Armageddon. Pero sa Battle of Armageddon, magkakaroon na po dito yung mga sundalo ng Diyos na sa kalawakan, ito mga anghel, at tatalunin yung mga demonic forces ng kaaway. Ito na yung tinatawag nilang Battle of Battles. Kaya itong nangyayari po ngayon ay mga lamang po yan, mga senyalis ng pagdating ng wakas at ng final battle. Kaya mapapansin niyo po kasi noong unang panahon talagang wala pong kapayapaan dyan sa Jerusalem. Laging may kalaban, laging may digmaan po dyan. Kasi yan talaga ang city of God, ang Jerusalem ay syudad ng Diyos. Pinili niyan. Kaya ang diablo gusto niyang nakawin at gusto niyang sirain yan. Kaya more than po yung physical battle o military battle ay spiritual battle po yan, spiritual warfare. Kaya nais po nating ipanalangin. Ang sabi ng Panginoon, pray for the peace of Jerusalem. Panalangin nyo rin na protektahan ng Panginoon ang kanyang mga borders. Panalangin nyo na ang Israel, matupad ang pangako ng Diyos sa Israel. Dahil pag napagpala ang Israel sa Genesis 12, verse 2-3, pag napagpala ang Israel, mapagpapala din yung mga nagpapala sa Kanya. Kaya sa patuloy na pagpanalangin natin sa Israel, pagsuporta sa Israel, nandun din yung blessing natin. Kasi yun ang sabi ng Diyos dito sa Genesis chapter 12, verse 2-3. He who bless Israel, he who bless the people of God will be blessed. He who curse them, ang mga sumumpa sa kanila ay susumpain din. Kaya it's more than ito pong mga Hamas or Hezbollah. It's more than that. It's spiritual warfare. Sabi nga, we do not fight against flesh and blood, but against the rulers, against the principalities of this dark world. Ang kalaban, hindi po Hamas, hindi po Hezbollah, pero ang spiritual forces of evil in the heavenly realms. Yun po, kaya po lagi tayong mananalangin. Pero ang aral nga natin buhat sa Judges 20, na huwag tayong tumigil ng panalangin. Kung mayroon kang hinihiling sa Diyos,
siguro financial provision or kagalingan o kalakasan at hindi pa dumarating yung kasagutan, huwag kang mawalan ng pag-asa. Sabi ng Biblia, pray without ceasing. Pray continually. Kung ang Panginoong Hesus ay nagbigay ng talinhaga dito sa Luke 18 verse 1 na huwag tayong manghinawa kundi laging manalangin. In-encourage niya po tayo ng ganong klaseng pananampalataya. Pananampalataya na hindi nag-give up, hindi sumusurrender. Kaya tayo po ay manalangin. Salamat dakilang Diyos sa pagkakataong ito na kami magkaisa sa aming pananampalataya at sa aming mga puso, Panginoon, upang ipanalangin, Lord, ang bansang Israel. Ang dalangin po namin ang kapayapaan ng Jerusalem. Dalangin po namin ang iyong pagprotekta ng kanilang mga borders. Bigyan niyo rin po ng talino ang kanilang mga leaders, Panginoon. Salamat sa mga himala na ginagawa niyo po sa kanila. Lord, since 1948, Lord, ay nagkaroon na po ng mga kamangha-mangha na himala ang mga anghel na nakikita po nilang lumalaban, mga milagros sa mga eksena ng digmaan. Nandun po kayo, Panginoon, para tulungan sila at protektahan. Talaga pong itong bansang Israel na ito ay siyang major sign ng iyong muling pagdating. Kaya po ingatan niyo po sila, Panginoon. And more than that, ang mga Jews, Panginoon, na makakilala sa iyo, Panginoong Jesus, na Diyos at nagpagligtas ang Misaya, na nag-aakala po sila na parating pa lang ang Misaya, pero dumating na. At ang muling pagdating ng Panginoong Jesus ay bilang, hindi na bilang tagapagligtas, kundi bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ingatan mo po sila, Panginoon. Ingatan niyo po ang mga civilians, Panginoon, na nasasali rin sa mga aatake ng kaaway. At ngayong ceasefire, Panginoon, salamat sa ceasefire, pero we pray naggabayan niyo po ang Israel pagkat sabi nga natin is spiritual warfare ito, hindi lang ito military warfare o physical. O Lord, we commit to you, Israel, Panginoon. Basbasan niyo po, Panginoon, ang mga bansa na sumusuporta sa kanila, Panginoon, in the name of Jesus. Dalangin din po namin, Panginoon, ang bansang Pilipinas, dakilang Diyos, na hanggang ngayon ay nagkakaroon pa rin ng mga lockdown, nagkakaroon pa rin pa, Lord, ng mga problemang economic, Panginoon. Tulungan mo po sila, o dakilang Diyos, ang aming mga kababayan na naghihirap, ang aming mga kababayan na nagdurusa, Panginoon. Huwag mong pabayaan ang bansang Pilipinas, o dakilang Diyos. At hayaan niyo po na ang mga Pilipino ay patuloy na humawak at manampalataya lamang sa inyo. Pagpalain niyo po yung mga churches po doon, Panginoon, na tumayo sila, Lord, yun sa kanilang pananampalataya sa iyong salita at sa iyong kalooban, o dakilang Diyos, in the name of Jesus. Lord, magkaroon po ng patuloy na revival, spiritual awakening sa aming bansang Pilipinas. Yun lamang po ang aming pag-asa na si Jesus, ang Panginoon ng Pilipinas. Dalangin din po namin ng Amerika, o dakilang Diyos, na nagkaroon na po ng opening at wala na po yung lockdown in general, Panginoon. At I pray ng mga citizen ng mga Amerikano po, ang mga iba't ibang lahi dito sa Amerika, ay magtiwala lamang sa inyo. Hindi makalimot na kayo ang Diyos na nag-iingat sa amin sa buong panahon ng pandemic. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Huwag nawang makalimot muli ang mga kababayan po namin dito sa Amerika. Magtiwala lamang sa inyo, Panginoon, at lalong maging malapit sa iyo, O Diyos, na kayo hindi lamang tagapagligtas, kundi Hari at Panginoon ng aming buhay. Salamat po, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dito rin po sa aklat ng Kings at
mga hari at sa Santiago, makikita rin natin dito ang isang yugto sa ministeryo ni Elijah. Si Elijah po ay ginamit ng Diyos noong kapanahunan ni Haring Ahab at ni Jezebel. Isa pong mga napakasamang mga hari noong araw. At si Elijah ay nakipag-engkwentro sa mga propeta ni Baal na sinusuportahan po ni Jezebel at nanalo po si Elijah. At dumating yung time na sabi nagkaroon ng famine o salot dito po sa o tagtuyot dito po sa bansang Israel dahil sa kanilang kasalanan. Kaya ang sabi ng Diyos through Elijah ay hindi uulan ng 3 taon. Kaya may narinig siyang salita ng Diyos at kanyang ipronaklama yon sa bansang Israel at nagkaroon nga ng tagtuyot. Pero after 3 years, ang sabi ng Lord kay Elijah, uulan na, darating na ang ulan. Pero si Elijah, nung siya po'y nananalangin, nung sinabi ng Panginoon sa kanya na uulan, kinakailangan siyang manalangin pa ng 7 beses. Kasi alam nyo, ang panalangin minsan hindi yung puro instant eh. Kailangan talaga nating makibaka sa panalangin. Huwag tayong titikil. Kaya nung una siyang nanalangin ng ulan, tumingin siya sa langit, napakaliwanag, ni ulap wala. Nanalangin siya muli hanggang dumating sa ika-7 panalangin at doon nagkaroon ng parang kunting butil ng ulap at yun ay naging lumaki hanggang umulan. Bakit gano'n ang panalangin ni Elijah? Kasi nakarinig siya ng salita ng Diyos na uulan. Kaya hindi siya tumigil. Kaya tayo po, kung tayo mananangan sa salita ng Diyos at sa pangako ng Diyos sa ating panalangin, hindi rin tayo dapat tumigil. Kung tumigil po si Elijah nung 6 na beses, hindi nang makakarating. Ganon din po si Daniel. Kailangan niyang mag-prayer and fasting for 21 days para sa panalangin niya para sa bansang Israel. Ngayon, ang sabi ng anghel na nagpahayag kay Daniel, nung unang araw pa lang ng panalangin mo, natugon na yan eh. May natugon na, kailangan na lang i-deliver yung pagtugon. Kaya lang hinadlangan ng Prince of Persia. Yung pala, yung kaaway po natin, walang ginawa kundi magnakaw, pumatay at magwasak sa John chapter 10 verse 10. Na parito ang kaaway para magnanakaw, para magnakaw, magwasak at sumira ng ating buhay. Yun ang kanyang ginagawa. Hadlangan niya yung pagtugon ng ating panalangin. Hadlangan niya yung ating pananampalataya. Kung si Daniel ay tumigil siya nung 20th day, palagay natin makakarating kayong katugunan ng kanyang prayer. Kaya sa panalangin ay pakikibaka din po yan, pagtsatsaga. At kinakailangan tayo ay talagang persistent, makulit. Alam nyo yung sa Luke chapter 18 verse 1, yung talinghaga ng Panginoong Jesus doon sa byuda na humihingi ng katarungan para sa kanyang anak. Ay sabi doon, dahil sa kanyang pangungulit doon sa judge, nanawa o kaya na parang nakulitan masyado yung judge, binigay na lang niya yung hinihinging hustisya nung matanda o nung byuda. Kaya sabi ng Diyos, kung yung hukom na yun na medyo walang pakialam o walang puso, dahil sa kakulitan ng matanda, binigay niya yung hinihiling ng katarungan. Ang Diyos pa kaya natin na napakabait, na napakabuti. Kaya mayroon pong advantage talaga yung hindi
pagsuko sa panalangin. Kinakailangan tuloy-tuloy. Yun naman ang sabi ng Panginoon, dahil pray without ceasing. Kaya ngayong gabi po, baka meron po kayong mga panalangin pa na waring hindi pa natutugon ng Diyos, ilapit natin yan. Maaring may mga sakit na hindi pa gumagaling. May mga hinihiling kang mga financial provision na hindi pa rin dumarating. Siguro mayroon kang hinihiling na maging maayos yung mga relasyon, ang buhay ng iyong mga mahal sa buhay ay maging maayos, magbago sila, pero hindi pa natutugon. Pero mga kapatid, mga kaibigan, huwag tayo pong manawa na ipanalangin sila. Si George Mueller, isa pong missionary nung araw, nanalangin siya ng kanyang kaibigan, naligtas after 56 years. Yung kanya namang isang kaibigan ay after 36 years. Kaya kailangan lang po nating huwag tumigil at magtiyaga sa panalangin. May timing po ang Panginoon. Kaya tayo po muli ay manalangin. Hallelujah. Lord, salamat din po sa programa ng SBIM, ang Oras ng Panalangin, sa iyong patuloy na anointing sa programang ito, kay Sister Sarah, kay Brother June Sireno, maging kay Brother Johan sa kanyang suporta, Panginoon. Lord, bigyan mo po sila ng iba yung karunungan at kalakasan at mga supporters, O God, sa gawain ito in the name of Jesus. At marami pang mga tao ang ma-inspire, O Lord, ng pananampalataya at pananalangin. Pagkat kayo ang Diyos na buhay, ang Diyos na tumutugon sa panalangin, ang Diyos ng biyaya at kagandahan. Lord, dalangin namin ng tagumpay ng gawain ito, ng proyekteng ito in the name of Jesus. Lord, maging sa aming mga tagapakinig, Panginoon, na may mga sakit at karamdaman, Lord, ihayag mo ang iyong salita sa kanilang buhay. Lord, ang sabi niyo, you send your word and heal our disease, O God. Lord, dalangin ko po ang mga may karamdaman sa kanilang mga puso, Panginoon, hipuin mo po, Panginoon, ng kanilang pangangatawan in the name of Jesus. Sa mga magkakaroon po ng bypass surgery, Lord, kung maaari, Panginoon, hindi na kailangan ng bypass pagkat kayo naman po ang aming surgeon, Panginoon. Kayo ang aming dakilang manggagamot sa pangalan ni Jesus. Mayroong may mga cancer sa ovary, cancer sa liver, cancer sa lungs. God, in the name of Jesus, tunawin niyo po ang mga cancer cells in Jesus' name. Kapatid, kung anong area na mayroon kang nararamdaman, ipatong mo lamang ang iyong mga kamay at pagagalingin ka ng Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Kung mayroon kang migraine, Panginoon, mayroong migraine na pinapagaling niyo po in the name of Jesus. Winawasak namin ang migraine na to in Jesus' name, maging ang depression in the name of Jesus. Lord, by your stripes, we are healed. Sa iyong mga latay, Panginoong Jesus, kami ay gumaling. Hallelujah. Lord, may mga problema sa allergy. Lord, we pray, kayo po ang mamagitan, Panginoon, at tanggalin ang lahat ng klase ng sakit at karamdaman in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Mayroon pong may mga sakit sa kanilang ilong na hindi mo alam kung saan nanggagaling yung hapdi at ito'y pinatingin mo na sa doktor pero parang walang nangyayari. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko po, Panginoon, tanggalin niyo po ang anumang sakit at karamdaman in the name of Jesus. Ito man ay mga cancer cells, get out in the name of Jesus. Hallelujah. May mga nais na magkaroon ng baby. For ilang years ay kayo'y kasal na pero hindi kayo magkaanak. Lord, kayo po ang God of multiplication. Kayo po ang Diyos ng buhay, Panginoon. Pagkalooban mo po sila ng baby, Lord, kung sino man po yun, Panginoon, tugunin mo ang kanilang panalangin. At Lord, nakikita mo ang kanilang pananampalataya in the mighty name of our Lord Jesus Christ.
may mga problema dito sa iyong hip, parang sumasakit, hindi ka makalakad ng maayos. Hinihipo ng Panginoon, ng banal na Espiritu, yung hip mo right now in the name of Jesus. Let there be healing by the blood of our Lord Jesus Christ and by the stripes of Jesus. We are healed. Lord, sa mga nangangailangan ng finances, Panginoon, ipagkaloob niyo po ang eksakto na pangangailangan po nila in the name of Jesus. Lord, kung ito man ay Panginoon, 10,000, Lord, we pray, Lord, provide these needs in the name of Jesus. Lord, ang mga nananalangin ng mga bahay, ng sasakyan, Panginoon, pagpalain mo ang kanilang mga businesses, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, Panginoon, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, na kayo ang Diyos na nagpro-provide, na nagbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Lord, mga problema sa pamilya, Panginoon, may naglayas na anak, Panginoon. Lord, dalangin po namin ang kaligtasan ng kanilang anak in the name of Jesus. Lord, na sa kaniyang paglayo sa kanyang rock bottom experience ay manumbalik siya sa inyo, Panginoon. At matuto siyang gumalang sa kanyang mga magulang in the name of Jesus. But more than that, makakilala siya sa inyo, Panginoon, in the name of Jesus. Merong mag-asawa na malapit ng magkahiwalay dahil yung nagkakasuspitsahan sila sa isa't isa. Lord, dalangin ko po ang healing, Lord, sa kanilang relasyon in the name of Jesus. Lord, magkaroon ng pagpapatawad, Panginoon, at pagkakaunawaan sa pangalan ni Jesus. Thank you so much, so Lord, at lahat ng hinihiling ng iyong mga anak, Panginoon, ngayon pa lang ay nagpapasalamat na po kami. Pagkat kayo ang Diyos na mabuti, ang Diyos na tapat at Diyos na buhay. Lord, pagkalooban niyo rin po yung mga nananalangin ng trabaho, Panginoon, either local or abroad, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng opening, Panginoon, sa kanila, Panginoon. Matanggap po sila sa kanilang mga trabaho. In the name of Jesus. Salamat po, dakilang Diyos. Hallelujah. Muli, mga magulang, mga kapatid, mga kababayan, ito po ang oras ng panalangin at dalangin po namin lagi ang kayo pagpalain ng Diyos at kayo po ay gabayan sa anumang gawain na kanyang pinagagawa sa inyo. Maraming salamat po and God bless you. Amen.